Sa mga sa mga pumapalag-palag pa diyan sa impeachment ni Sara Duterte. So hindi naman siguro kayo matalino naman siguro kayo, marunong kayo magbasa, marunong kayo umintindi, no? Nagdesisyon ang Supreme Court na final and executory, no? Ibig sabihin, agad-agad, no? Effective agad yung kanilang desisyon na pagbaliwala ng impeachment kisa ni Sara Duterte. So kayong mga bumapalag-palag kayo, hapon may mga nagwawala pa, no, yung nga gusto nilang ipa-impeach si Sara Duterte. Tigilan nyo na yan. Lalo lang kayong may stress niyan sa kakaisip. Tanggapin na lang natin ang katotohanan na mali yung ginawa nung nag-file ng kaso niyan. No? Nagkaroon ng mayroong mga foul na nilabag. So ang ating Korte Suprema, nagbabase lang din yan sa ginagawa ng inyong tropa nyo siguro yan or kasamahan nyo. Kaya kayo nagwawala dyan hanggang ngayon hindi nyo matanggap na mapawalang bisa yung impeachment kay Sara Duterte. Kaya ganyan kayo. Kasalanan din yan di ba? Kasalanan din yan ng sinusuportahan yung mga sino-sino man yung mga may gusto na ma-impeach ni Sara Duterte, si Sara Duterte. Kasalanan niyo yun yan, no? Yung ibaling yung ang Supreme Court, nagbabase lang din yan sa mga dokumento na ipresenta doon sa mga nag-akusa. Nagbabase lang sila. Ngayon, nakita nila na nagkaroon ng medyo may mga mali, kaya nagdesisyon sila, no? 13-0 ang desisyon. Kaya kayong mga pumapalag-palag pa dyan regarding sa impeachment ni Sara Duterte, tumigil lang kayo, guys. Tumigil lang kayo. Yung pagwawala-wala nyo dyan saan kayo nakarating. O mas maigi pa siguro gumawa kayo ng mga plano, mga hakbang, kung paano nyo ma-eliminate si Sara Duterte ngayong next election 2028. Kasi sigurado yan. Tatakbo yan si Sara Duterte sa pagka-presidente. Pagka yan nanalo at nakaupo yan, lintik lang ang walang ganti sa inyo. Re-raise back at re-raise back yan. Walang anak, no? Na kahit sa inyo pa mismo mangyayari yan na ganyan ang mangyari sa inyong magulang, no? Pinagkakaisahan. Walang anak na bibihira lang na may anak na palalampasin niya yung ginawa sa kanyang tatay o sa kanyang nanay. Kaya, yung pagwawalaan nyo dyan, yung mga pumapalag-palag pa dyan sa impeachment, yung pagwawala nyo, gumawa na lang kayo ng hakbang kung paano nyo paano nyo matatalo si Sara Duterte ngayong next election. Kasi tatakbo ng presidente yan. Yun na lang kasi yung pagwawala-wala nyo dyan, no? Pagpalag-palag nyo punta kayo sa Supreme Court, nagwawala kayo doon. Walang silbi yun, guys. Sasayang lang kayo ng panahon. Nagpagod-pagod lang kayo. Kaya, tanggapin nyo na lang ang katotohanan na si Sara Duterte ay mananatiling Vice President hanggang 2028. And after 2028, magiging presidente yan. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Diba? Huwag na kayong papalag-palag. Mag-isip kayo ng paraan. Kung sa English pa, kung paano nyo hindi maipapanalo yung pagiging presidente ni Sara Duterte. Yun na lang ang isipin nyo.
convince the people na huwag iboto si Sara Duterte ngayong 2028 election. Pero ito rin ang tandaan nyo guys, no? Kayong mga pumapalag-palag sa impeachment ni Sara Duterte. Maraming mga Duterte na qualified na pwedeng na magiging presidente ng Pilipinas. Hindi lang si Sara Duterte. Take note yan. Tandaan nyo yan. Isipin nyo, magwala-wala kayo dyan. Ano ba ang tawag dyan? Yung magbabantaan nyo pa yung mga Supreme Court. Yung mga nakaupong mga husgado doon. Kaya kayo, relax lang kayo. Huwag na kayong wala-wala dyan. No? Kasi walang mapupuntahan yan. Ganun lang kasimple. Kaya, good luck sa inyong lahat. Kayong mga pumapalag-palag regarding sa impeachment ni Sara Duterte, good luck sa inyong lahat. Sana, mapigilan nyo yung ngayong election 2028 na matalo si Sara Duterte. Kasi kung ako tatanungin nyo, maraming naniniwala kay Sara Duterte. Yun lang. Kaya kung kayo, hindi kayo titigil dyan, papalag at papalag kayo, pa rin kayo, ang resulta dyan sa inyo, lalo lang kayong may stress. At pag ang isang tao sa sobrang stress, magmukhang matanda. Sige kayo, kung ituloy nyo yan, baka magulat ka na lang, pag salamin mo, yung mukha mo, mukha ka ng matanda. Dahil sa stress diyan sa impeachment ni Sara Duterte. Bahala kayo kung ayaw relax lang. Yan lang.